Okay mga kaibigan, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ayan, dito na naman tayo sa ating YouTube channel. Of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, eto na yung pagkakataon nyo para updated kayo palagi sa ating mga vlog. Of course, I'm sure yung iba dito nakapanood na sa interview ni Julius Babaw sa kay Eldro. Of course, ang daming nanood at ang daming komento din na nabasa tayo. May mga comments doon na siya na talaga ang tunay na golden boy. So, kasi nga, di ba, nakakuha na siya ng three gold sa nakaraang laban niya sa Thailand. Although, sabi naman ni Eldro, hindi ganun ka high-end yung nilabanan niya. Pero, ang dami ring naging kalaban siya sa nasabing competition na iba-ibang mga lahi. Kumbaga, ang dami niyang kinalaban doon, ang dami niyang nakasabayan doon. And para sa akin, para sa akin, yung laban na yun ay matinding laban yun kung tutuusin. Pero syempre, si Eldro talaga, ang pakay niya ay ang mas mataas na level pa doon. Na sasabi niya nga, yun lang naman talaga yung ultimate dream niya na makalaban sa Olympics na sinalihan din ni kuya niya. And maganda din yung version na sinasabi niya na talagang nandito siya para yung nandito siya sa game na to para ma-aim niya yung para makuha niya yung talaga yung higher talaga. Kasi sabi niya, isagad na natin kung mangangarap din lang naman tayo, isagad na natin. Tama, di ba? Sino ba naman ang hindi mangangarap ng bitin, di ba? So, tama si Eldro. And perfect yung sinabi niya na kung mangangarap ka din lang naman, isagad na natin. Di ba? Kasi yung pangarap niya, one step ahead na lang kung tutuusin. So, sa kanya na lang yun, sa kanya na lang ang magiging problema kung panghihinaan siya ng loob. Pero nakikita ko talaga sa bata, nakikita ko talaga kay Eldro na talagang determinado siya na makamit yung gold sa Olympics. Kasi meron siyang gustong patunayan meron siyang gustong patunayan na ipakita niya sa buong Pilipino or not only in the Philippines but sa buong mundo na pinagmamalaki niya ang kanyang pamilya lalo na yung parents niya dahil si parents niya nga daw ang talagang bumuo at humubog sa kanya para maging ganun siyang tao. So talagang hindi niya ikinahihiya kung saan siya nanggaling, hindi niya ikinahihiya kung anong meron ang pamilya nila. Pero sabi nga niya, bukod tangi niyang ipinagmamalaki talaga ang kanyang ano sila, salungat sila sa pananaw at paninindigan ni Carlos Yulo. Kung ito si Carlos ay mukhang tagilid sa pagmamahal niya sa kanyang magulang, ito namang si Eldro ay talagang full support ang ibibigay niya sa mga magulang niya. At sabi niya nga, focus talaga siya para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Sabi ni Eldro, ayaw na daw niya na magtrabaho. Pag nanalo siya, ayaw na niya pagtrabahuin yung father niya at saka yung mother niya. Kasi gusto na lang niya pasayahin niya ang kanyang mga magulang. Which is dapat, ito yung gustong dapat gawin. Ito yung sinasabi kong dapat gawin ni Carlos nung siya ay manalo sa Olympics. So, ito yung perfect time, sabi ko talaga noon pa, during my first vlog about Carlos, about Yulo family na ito na yung perfect time for Carlos na mapasaya niya ang kanyang pamilya. Dahil meron na nga siyang pera, meron na nga siyang lahat, meron na siya, 'di ba? May love life na siya, maganda sana kung magkakasundo, 'di ba? May love life, maganda yung family ano nila. So, perfect na sana. Kaya lang nangyari, yun nga ang nangyari. Hindi natin nai uh, naiwasan yung mga bagay na mangyari. Pero hopefully, sabi nga, di ba, ang sugat nga naghihilom, ang relasyon pa kaya. Uh, Tingnan natin, by that time, siguro,
kapwa na sila nanghilom yung mga sugat ng nakaraan kung meron man. So, this time siguro, tingnan na lang natin, ayusin na lang natin, gawan na lang natin ang paraan na itong si Eldro ay matuto sa past na nangyari sa kuya niya at sa parents niya. Pero very vocal talaga si Eldro na yung parents niya talaga, yung parents niya, yun ang priority niya at saka yung pamilya niya. Gusto niya talaga mapasaya, gusto niya talaga bigyan ng kasiyahan yung parents niya, which is napakaganda pakinggan, napakasarap pakinggan, and saludo ako sa batang to. Yun na nga, lumipad na siya. Talagang puspusan na ang pagtitraining ng batang ito. So, nung Sunday, lumipad na siya patungong Japan, and ilang weeks sila doon, tatagal, and talagang grabe yung determinasyon ng batang ito at hindi natin pwedeng baliwalain yung kanyang pagpupursige na mabigyan ng karangalan ng Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas, kundi ang kanyang pamilya na maiuwi ang gold talaga. Yun talaga yung ultimate dream niya na makasali siya sa Olympics. And sabi niya nga na kapag nakasali na daw siya, siguro ito na yung perfect time para sa kanya na may pagmalaki niya ang kanyang mga magulang, di ba? Of course. And I'm sure this time around, wala na siguro pang higit na magiging masaya dyan kundi ang magulang niya. Kaya tingnan natin, pagbalik ni Eldro, may pangako siya na sa pagbabalik niya ng Pilipinas, next time, magti-training siya, magpupursige siya, ayusin niya yung training niya, at lahat yun ay para sa pamilya niya at para sa bayan. Tingnan natin yung pagpupursige niya kasi may pangako siya na pagbalik niya, ibang Eldro na talaga ang kanyang ipapakita. Kasi yung training niya talaga, tuloy-tuloy talaga yan. At walang pwedeng humadlang sa kanya. Ang sarap pakinggan, di ba? Ang ganda pakinggan sa puntong ito na itong si Eldro nga ay nagpupursige talaga para sa pamilya niya. At alam mo, sa totoo lang, kung tutuusin, si Eldro, di ba, yung mga batang ganyan, wala na yung pakialam sa kanyang mga magulang kasi, di ba, yung iba nagbabarkada, yung iba nagpupunta sa kung saan, ang iba nag-a-addict, pero siya ibang bata nito. Ibang version ng bata, ibang version ng pagkatao niya sa mga kabataan usually na nakikita natin sa daan, sa kalsada. And, di ba, masaya pag ganitong nakikita natin yung mga bata na maayos at nakapag-training ng maganda at wala tayong nakikitang kapintasan. At sana tuloy-tuloy para magtuloy-tuloy yung swerte sa kanya dahil ang buong Pilipinas pinapanalangin siya at buong mundo ay nakatutok sa kanya. Lahat ay masid kung ano yung magaganap. But until now, hoping pa rin tayo na makasama nga siya ma-qualified siya sa Olympics na darating kung saan sa US na doon maglalaro. And sana mag-qualified si Eldro para lahat ng pangarap niya ay makamit niya kasama ang kanyang pamilya. Yan, maraming salamat po sa mga nanood at nakatutok sa ating channel. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pagkakataon nyo na mag-subscribe. Ayan, ngayon na. Thank you so much sa lahat. Bye-bye.